10 taon ng pagsisilbi, 10 taon ng pagmamahal. Sa isang iglap, naging abo ang lahat. Habang hawak ni Tala ang regalo para sa anibersaryo, narinig niya ang katotohanan sa likod ng saradong pinto. Ang kanyang asawa at ang itinuring niyang kapatid ay nagtatawanan habang pinaplano ang kanyang pagbagsak. Buntis ang kabit. Ang plano? Kunin ang kanyang anak at itapon si Tala sa mental hospital. Akala nila, siya ang biktima. Pero hindi nila alam, gising na ang natutulog na leon. Ang luha ay magiging lason at ang pagmamahal ay magiging patalim. Handa na ba kayong malaman ang huling lihim? Bago pa man mahawakan ni Tala ang seradura ng pinto ng opisina ng kanyang asawa, narinig niya ang isang tinig na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ito ang boses na minahal niya sa loob ng 10 taon, ang boses na nangako sa kanya ng walang hanggang katapatan sa harap ng altar. Ngunit ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Arsenio ay tila mga patalim na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Tiis lang, mahal. Konting panahon na lang. Malambing na wika ni Arsenio. Ang kanyang tono ay may halong pagmamalaki at panlilin lang. Kapag nakuha na natin ang pirma niya para sa trust fund ni Silvio, pwede na nating simulan ang susunod na hakbang. Ideklara nating baliw siya. With her depression history noong namatay ang daddy niya, madali na lang yun. Para bang tumigil ang pagtibok ng puso ni Tala. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa makintab na sahig ng pasilyo. Ang mamahaling kahon ng relo na hawak niya, isang Patek Philippe na pinag-ipunan niya ng ilang buwan para iregalo sa kanilang ika-10 anibersaryo, ay halos madurog sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang matutulis na kanto ng kahon ay bumaon sa kanyang palad, ngunit wala siyang maramdamang sakit pisikal. Ang sakit ay nasa loob, malalim at nagnanaknak. Isang pamilyar na tawa ang sumagot kay Arsenio. Ang tawa ni Jasmine, ang babaeng itinuring niyang nakababatang kapatid, ang anak ng kanilang dating mayordoma na pinag-aral niya, binihisan at pinapasok sa kumpanya. Make sure na secure ang future ng baby natin, ha? Malanding sagot ni Jasmine. Ayokong lumaki ang anak natin. Nakahati yung anak ni Tala. Dapat sa atin lang ang Dalisay Holdings. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng asim sa kanyang lalamunan. Ang sikmura niya ay bumaligtad sa sobrang pandidiri. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang pinto at saktan silang dalawa. Ngunit ang kanyang katawan ay nagtraidor sa kanya. Nanghina ang kanyang mga tuhod at kinailangan niyang kumapit sa pader upang hindi tuluyang bumagsak. Ang hangin sa paligid ay biglang naging tila hinihigop nito ang lahat ng lakas niya. Hindi siya pumasok. Sa halip, umatras siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay mabigat na parang may hila-hilang kadena. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na banyo, isinarado ang pinto at doon, sa harap ng puting lababo, ay inilyuwan niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ang kanyang katawan ay nanginig sa tindi ng sakit at galit, ngunit walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Masyadong masakit para umiyak. Ang luha ay para lamang sa mga taong may pag-asa pa. Para kay Tala, ang pag-asa ay namatay sa pasilyong yun. Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang gown, may mamahaling alahas at maayos na buhok. Pero sa likod ng kolorete, nakita niya ang isang tanga. Isang martir na asawa na nagbulag-bulagan sa mga palatandaan. Hinugasan niya ang kanyang mukha, binura ang bahid ng pagsusuka at muling naglagay ng lipstick. Pula, mas matingkad, mas matapang. Kailangan niyang lumabas. Nasa labas ang mga bisita, ang mga magulang ni Arsenio, ang mga business partners, ang buong alta sosyedad ng Manila. Hinihintay nila ang perpektong mag-asawa. Paglabas niya ng banyo, tuwid ang kanyang likod at taas noo siyang naglakad pabalik sa ballroom.
Sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Nasa entablado na si Arsenio, hawak ang mikropono, ang muka ay puno ng huwad na kasiyahan. Nakita ni Tala si Jasmine sa gilid ng entablado. Pumapalakpak din. Ang mga mata ay nakatuon kay Arsenio na may lihim na pagnanasa. At narito na ang aking inspirasyon, ang ilaw ng aming tahanan. Tala. Sigaw ni Arsenio sabay lahad ng kamay. Umakyat si Tala sa entablado. Tinanggap niya ang kamay ng asawa, ang kamay na humahaplos sa iba. Hinayaan niyang halikan siya nito sa pisngi. Ang dampi ng labi ni Arsenio ay parang yelo na kumagat sa kanyang balat. Ngunit ngumiti si Tala. Isang ngiting puno ng lason, isang nangiting nagsasabing, "Hindi niyo ako kilala." Matapos ang walang katapusang batian at pagkukunwari, natapos din ang gabi. Habang abala ang mga katulong sa pagliligpit, pumanhik si Tala sa kwarto ng kanyang anak na si Silvio. Mahimbing na natutulog ang bata. Yakap ang paborito nitong teddy bear. Umupo si Tala sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Dito, sa katahimikan ng kwartong ito, gumuho ang kanyang maskara. Ang mga balikat niya ay yumanig sa pigil na paghikbi. Baliw? Gusto nilang palabasin na baliw siya para agawin si Silvio? Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak. Ang init ng palad nito ang nagbigay sa kanya ng katinuan. Hindi kita ibibigay sa kanila, anak. Bulong niya sa hangin. Ang bawat pantig ay may bigat ng isang sumpa. Kahit sunugin ko ang buong mundo, kahit maging abot tayong lahat, hinding-hindi ka nila makukuha. Tumayo siya at nagtungo sa master bedroom. Nandoon na si Arsenio, nakahiga sa kama, naghihintay. Amoy alak ito at pabango ng ibang babae na pilit nitong tinakpan ng shower gel. "Hon, halika na dito." Tawag muli ni Arsenio. Tinapik nito ang malambot na kutsyon sa tabi. Isang imbitasyon na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Tala. Ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng kilabot na gumapang mula sa kanyang gulugod hanggang sa batok. Ang kama, na dati santuwaryo ng kanilang pagmamahalan, ay tila naging isang higaan ng mga tinik at nagbabagang uling. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng lupa pabalik. Nang maupo siya sa gilid ng kama, naamoy niya kaagad ang pinaghalong alak at ang matapang na pabango ni Jasmine na pilit kumakapit sa balat ng kanyang asawa. Ang halimuyak na iyon, ang parehong amoy na naaamoy niya sa opisina ni Arsenio tuwing late-night meetings, ay parang lason na sumisikip sa kanyang dibdib. Lumapit si Arsenio at niyakap siya mula sa likod. Ang init ng katawan nito ay nakakasulasok. Nang dampian nito ng halik ang kanyang leeg, kinailangan ni Tala na kagatin ang sariling labi upang pigilan ang sigaw ng pandidiri. Ang mga labing iyon na kani-kanina lang ay tumatawa habang pinaplano ang kanyang pagbagsak, ay nagpapanggap ngayong puno ng pagmamahal. "You look tense, babe." Bulong ni Arsenio. Ang mainit na hininga nito ay tumatama sa kanyang tainga. "Relax. It's our anniversary. I've been waiting for this all night." Akmang hahaplusin ni Arsenio ang kanyang hita nang biglang tumayo si Tala. Ang kanyang pag-iwas ay mabilis at puno ng tensyon. "Pagod ako, Ars." Matigas na sagot ni Tala, hindi makatingin sa mga mata ng asawa. "Masakit ang ulo ko. Ang daming bisita kanina at inaantok na ako." Bakas ang inis sa mukha ni Arsenio. Bumangon ito ng bahagya, nakakunot ang noo. "Anniversary natin, Tala. Can't you just set aside the headache for me? Minsan na nga lang tayo magkasama ng ganito." Ang kapal ng mukha. Gusto sana niyang isumbat ang narinig niya kanina. Gusto niyang isigaw na alam niya ang tungkol sa bata, tungkol sa mental hospital, tungkol sa lahat ng kasinungalingan. Pero naalala niya ang mukha ni Silvio, naalala niya ang panganib. Kapag kumilos ka ngayon, matatalo ka. Paalala ng isang boses sa kanyang isipan, kailangan mong maging bato. "I said no," madiinawi ka ni Tala.
Sabay talikod upang hubarin ang kanyang hikaw. Ang tunog ng alahas na bumagsak sa salamin ng tokador ay matalim sa gitna ng katahimikan. Please, just let me sleep. Bumuntong hininga ng malakas si Arsenio, isang tunog ng pagkadismaya na sinadya niyang iparinig. Fine. Kung ayaw mo, di wag. You're ruining the mood anyway. Padabog na humiga ulit si Arsenio at tinalikuran si Tala. Ilang sandali pa, narinig na ni Tala ang mabigat at maindayog na paghinga ng asawa. Nakatulog ito ng mahimbing, tila walang bahid ng konsensya. Tila hindi nito kakatapos lang planuhin ang pagwasak sa buhay ng babaeng katabi niya. Nanatiling gising si Tala sa dilim. Nakadilat ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisame na tila isang itim na canvas ng kanyang kinabukasan. Ang katahimikan ng kwarto ay binabasag lamang ng tunog ng aircon at ang nakakainsultong hilik ni Arsenio. Dahan-dahan. Sobrang dahan-dahan upang hindi lumikha ng ingay sa kutsyon. Iniunat ni Tala ang kanyang kamay patungo sa bedside table. Naroon ang isang platito ng mga prutas na iniwan ng katulong kanina para sa kanilang selebrasyon. Sa tabi ng mga hiniwang mansanas ay may isang maliit at matulis na kutsilyo. Hinawakan niya ang malamig na metal. Ang bigat nito sa kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Ito na lang ang tanging bagay na totoo sa kwartong ito. Ito na lang ang tanging bagay na kaya niyang kontrolin. Hinugot niya ang kutsilyo at maingat na isiniksik ito sa ilalim ng kanyang unan. Humiga siya. Ang kanyang kanang kamay ay nakapasok sa ilalim ng unan. Mahigpit na nakahawak sa hawakan ng patalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong silang na puot. Hindi siya papayag na saktan nila siya. Hindi siya papayag na kunin nila si Silvio. Sa gitna ng kadiliman, biglang lumiwanag ang cellphone ni Arsenio na nakapatong sa mesa sa kabilang panig ng kama. Ang ilaw ay matalim at nakakasilaw. Kahit malayo, nabasa ni Tala ang notification na lumabas sa screen bago ito muling nagdilim. Isang pangalan, isang mensahe na dumurog sa huling porsyento ng kanyang pag-asa. Jasmine. Good night, Daddy. Love you. Napapikit si Tala ng mariin habang unti-unting namamatay ang ilaw ng cellphone. Bumalik ang silid sa ganap na kadiliman, ngunit ang salitang Daddy ay tila neon light na nakaukit sa talukap ng kanyang mga mata. Masakit. Mas masakit pa sa sugat ng pisikal na sampal. Ang tawag na yon ay sagrado para sa kanila ni Silvio. Iyon ang unang salitang binigkas ng kanilang anak. Iyon ang titulong ipinagmalaki ni Arsenio noong binuo nila ang pamilyang ito. Ngayon, ang titulong iyon ay ibinigay na sa iba. Sa anak ng ibang babae. Sa anak ng isang ahas na pinapasok niya sa sarili niyang pamamahay. Naramdaman ni Tala ang pag-akyat ng apdo sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niya itong nilunok pabalik. Hindi siya pwedeng sumuka ulit. Hindi siya pwedeng maging mahina. Sa bawat segundong lumilipas, ang sakit sa kanyang dibdib ay nagbabago ng anyo. Mula sa pagiging isang sugat, ito ay nagiging isang baluti. Ang kanyang puso, na kanina lang ay durog na durog, ay unti-unting tumitigas, nagiging kasing lamig ng bakal na hawak ng kanyang kanang kamay sa ilalim ng unan. Tiningnan niya ang natutulog na asawa sa dilim. Payapa ang mukha ni Arsenio, tila isang anghel na walang ginawang masama. Ang dibdib nito ay taas-baba sa ritmo ng mahimbing na pagtulog. Napakadali sana. Napakadaling tapusin ang lahat ngayon. Isang galaw lang ng kamay, isang mabilis na paghuhukom. Ngunit hindi. Masyadong magaan ang paglimot para sa kataksilang ganito. Ang pagtakas ay hindi hustisya. Gusto ni Tala na maramdaman ni Arsenio ang bigat ng bawat pagkakamaling ginawa niya. Gusto niyang makita itong harapin ang pagbagsak, ang pagkawala ng pera, ng pangalan, ng dignidad at ng pamilyang pilit nitong itinayo sa kasinungalingan. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng unan.
Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa tindi ng emosyon na pinipigil niya. Ito ang magiging sekreto niya ngayong gabi. Ang kanyang sandata. Ang kanyang paalala na hindi na siya ang dating tala na sunod-sunuran. Matulog ka lang ng mahimbing mahal. Bulong niya sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa gitna ng kadiliman, tuyo at wala ng luha. Dahil bukas, sa paggising mo, hindi na ang asawang kilala mo ang kaharap mo. Simula ngayon, ako na ang iyong pinakamasamang bangungot. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ni Tala, nagsisimula pa lang ang bagyo. Bumangon ang araw sa lungsod ng Makati, ngunit nanatiling madilim ang mundo ni Tala. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa mamahaling kurtina ng kanilang silid ay hindi nagbigay ng init, kundi nagsilbing ilaw upang ipakita ang hungkag na espasyo sa tabi niya. Wala na si Arsenio sa kama. Marahil ay maagang umalis o baka hindi na talaga bumalik matapos ang gabing iyon ng pagpapanggap. Bumaba si Tala sa kusina. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ng gawa sa Narra ay mabigat. Tila pasan niya ang buong bigat ng bahay na ito. Ang mansyon ng mga dalisay na ipinamana ng kanyang ama ay dapat na maging santuwaryo niya. Ngunit ngayon ay pakiramdam niya isa siyang bilanggo sa sariling pamamahay. Sa hapagkainan, naroon na ang kanyang biyenan, si Doña Lucera. Nakaupo ito sa kabisera, ang pwesto na dapat ay kay Tala bilang may-ari ng bahay habang humihigop ng kape. Ang matandang babae ay laging bihis na bihis. Kahit nasa loob lang ng bahay, ang kanyang mga perlas ay kumikintab sa ilalim ng chandelier, isang paalala ng yaman na hindi naman sa kanya galing. "Good morning, Ma," bati ni Tala. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Hindi siya nilingon ni Doña Lucera. Ibinaba nito ang tasa sa platito. Ang tunog ng porselana sa porselana ay lumikha ng isang matinis na ingay na bumasag sa katahimikan. Tanghali ka na nagising, Tala. Malamig na puna ng biyanan habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay mapanuri. Tila hinahanapan siya ng dumi. "Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang laki ng eye bags mo at parang tumataba ka na naman. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit laging overtime ang asawa mo. Walang gana umuwi kung ganyan ang sasalubong sa kanya." Kinuyom ni Tala ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dati, ang mga salitang ito ay magpapaiyak sa kanya sa banyo. Dati, magsosorry siya at mangangakong mag-diet. Pero ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi siya ang problema. "Naghanda lang po ako para kay Silvio, Ma," mahinahong sagot ni Tala. Pinipilit na panatilihin ang respeto sa kanyang tono kahit gusto na niyang isubsob ang mukha ng matanda sa oatmeal. Bago pa makasagot ang biyenan, umalingaw-ngaw ang tunog ng doorbell sa buong kabahayan. Ilang sandali pa, pumasok ang kasambahay kasunod si Jasmine. Ang babae ay nakasuot ng hapit na bestida na nagpapakita ng kurba ng katawan. May bitbit na mga paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. Ang ngiti nito ay abot tenga, puno ng enerhiya na kabaligtaran ng pagod na itsura ni Tala. "Good morning, tita." "Good morning, ate Tala." Masiglang bati ni Jasmine, sabay beso kay Doña Lucera. "Dumaan ako para dalhan kayo ng breakfast. Favorite ni Arsenio to. Kare-kare from that new resto." Sabi niya kasi kagabi nag-crave siya. Parang sinaksak si Tala sa dibdib kagabi. Habang katabi niya si Arsenio na nagtutulog-tulugan, nagte-text pala ito kay Jasmine tungkol sa pagkain. "Ang sweet mo talaga, Hija." Ngiti ni Doña Lucera, isang nangiting kailanman ay hindi niya ibinigay kay Tala. Buti pa si Jasmine, alam ang kiliti ng asawa ko. Si Tala kasi, puro trabaho sa foundation ang inaatupag. Napapabayaan na ang kusina. Si Jasmine ay umupo sa tabi ni Doña Lucera. Kumilos na parang siya ang may-ari ng bahay. Sinimulan niyang ilabas ang mga pagkain, inuutusan ang mga katulong kung saan ilalagay ang mga plato. Si Tala ay naiwan sa gilid.
nakatayo na parang bisita, o mas masahol pa, parang isang katulong na naghihintay ng utos. Bumaba si Arsenio mula sa itaas, bagong ligo at amoy pabango. Nang makita niya si Jasmine, lumiwanag ang mukha nito na parang batang nakakita ng regalo. "Jasmine, you're here early!" Bati ni Arsenio, sabay lapit para humalik sa pisngi ng babae. "Wow, ang bango niya na!" "Siyempre, para sa'yo iyan." Malanding sagot ni Jasmine sabay sulyap kay Tala. "Ate Tala, pakikuha naman ng extra rice sa kitchen please. Kulang yung dala ko eh." Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga tainga, ang kapal ng mukha. Inutusan siya sa sarili niyang pamamahay ng kabit ng asawa niya. Tiningnan niya si Arsenio. Umaasang ipagtatanggol siya nito, pero abala na ang lalaki sa pagsubo ng kare-kare. Tumalikod si Tala at nagtungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagtitimpi. Kumuha siya ng kanin at habang nagtitimpla siya ng kape para sa kanyang biyenan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na paghihiganti. Isang munting lason para sa araw na ito. Kumuha siya ng asin. Hindi asukal, kundi asin. Ibintuos niya ang isang kutsarita nito sa mainit na kape ni Doña Lucera at hinalo ng maigi. Ang kulay ay nanatiling itim, walang pinagbago, pero ang lasa ay siguradong magmamarka. Pagbalik niya sa dining area, inilapag niya ang kape sa harap ng biyenan nang may pilit na ngiti. "Kape niyo po, ma. Special blend," wika ni Tala. Walang kamalay-malay na humigop si Doña Lucera. Sa unang lagok, nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha ng matanda. Nanlaki ang mga mata nito, namula ang mukha, at biglang naibuga ang kape sa mamahaling table napkin. "Ano ba to?" Sigaw ni Doña Lucera, umuubo, habang pilit na inaalis ang lasa sa dila. "Ang alat. Gusto mo ba akong patayin sa high blood, Tala?" Nagkatinginan sina Arsenio at Jasmine. Agad na lumapit si Jasmine para himasin ang likod ng matanda. "Naku, ma. Sorry po." Bulalas ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang ang loob niya ay tumatawa ng malademonyo. "Baka napagkamalan kong asukal yung rock salt. Pasensya na po. Masyado lang akong preoccupied sa pag-aasikaso kay Silvio." Tumayo si Arsenio at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Tala. Kinaladkad siya ng bahagya palayo sa mesa. Ang higpit ng hawak nito ay nag-iwan ng marka sa kanyang balat. "Ano bang problema mo?" Bulong ni Arsenio. Ang ngipin ay nagngangalit. "Sinasadya mo ba yan? Bakit ang sama ng ugali mo kay Mama at kay Jasmine? Nagsiselos ka ba? Kapatid na ang turing natin kay Jasmine, Tala. Huwag kang paranoid." Huminga ng malalim si Tala. Ito na naman, ang gaslighting, ang pagbabaliktad ng sitwasyon para siya ang magmukhang masama. "Masakit lang ang ulo ko, Arsenio," sagot ni Tala. Binabawi ang braso. "Tao lang ako, nagkakamali." Iniwan niya ang mga ito sa hapagkainan na nagkakagulo. Pumanhik siya sa kwarto para kunin ang bag ni Jasmine na naiwan nito sa sofa sa sala habang abala ang lahat sa kusina. Kailangan niya ng ebidensya. Mabilis niyang hinalughog ang loob ng bag, lipstick, wallet, susi, at isang puting sobre mula sa St. Luke's Medical Center. Binuksan niya ito. Isang ultrasound photo. Nasa larawan ng isang maliit na tuldok, ang buhay na sumisira sa buhay niya. Sa ibaba nito, nakasulat ang petsa, 6 na weeks. Sakto sa panahon na nagpaalam si Arsenio na may business trip sa Cebu. Naramdaman ni Tala ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang papel ay nanginig sa kanyang mga kamay. Gusto niyang punitin ito, gusto niyang sunugin, pero alam niyang ito ang bala na kailangan niya. Mabilis niyang kinunan ng litrato ang dokumento gamit ang kanyang cellphone at ibinalik sa bag bago pa may makakita. Pagbaba niya tapos na ang gulo, nakaupo na sila sa sala. Seryoso ang mukha ni Doña Lucera. May nakapatong na makapal na folder sa mesa.
Maupo ka, Tala. Utos ng biyanan. Nawala na ang galit sa mukha nito. Pinalitan ng isang nakakatakot na kalmadong ekspresyon. Lumapit si Tala at umupo sa tapat nila. 3 laban sa 1. Nag-usap kami ni Arsenio. Panimula ni Doña Lucera. Tinutulak ang folder papunta kay Tala. Para ito sa future ni Silvio. Ito ang Guardianship Transfer and Asset Protection Agreement. Dahil sa history ng pamilya nyo sa mental health at dahil nakikita naming stressed ka lately, mas mabuting ilipat muna sa pangalan ni Arsenio at sa akin ang pamamahala ng trust fund ni Silvio at ang mga shares mo sa kumpanya. Pansamantala lang, hanggang sa maging okay ka. Tinitigan ni Tala ang mga papel. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Mental health history? Wala siyang sakit. Ang tatay niya ay namatay sa atake sa puso, hindi sa depresyon. Gawa-gawa lang nila ito. Ito na ang sinabi ni Arsenio kagabi. Ang bitag. Pirmahan mo na, hon. Dagdag ni Arsenio. Hinawakan ng kamay niya at pinisil ito. 1 kilos na dapat ay nagbibigay ng suporta, pero ngayon ay tila pagbabanta. Para to sa anak natin. Ayaw mo bang maging secure si Silvio? Kinuha ni Tala ang ballpen. Naramdaman niya ang 3 pares ng mata na nakatutok sa kanya, naghihintay, gutom sa kanyang pagsuko. Dahan-dahan niyang inilapit ang dulo ng panulat sa papel. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang palda. Isang mahaba at mariing pag-ugong. Pasimpleng tiningnan ni Tala ang screen sa ilalim ng mesa. Isang unknown number, isang mensahe na maikli pero nagpatigil sa kanyang paghinga. Unknown. Huwag kang pumirma. Alam ko ang plano nila. Nagtaas ng tingin si Tala. Tiningnan niya si Doña Lucera, si Arsenio at si Jasmine. Ang mga ngiti nila ay tila mga pangil ng mababangis na hayop na handang lumapa. Tala? Mainiping tawag ni Doña Lucera. Ano pang hinihintay mo? Ibinaba ni Tala ang ballpen. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ng mesa ay parang putok ng baril sa katahimikan. Nakalimutan ko, sabi ni Tala. Tumatayo ng mabilis habang hawak ang kanyang sentido. Kailangan kong tawagan ang pediatrician ni Silvio. May allergy siya. Mamaya ko na ito pipirmahan. Bago pa sila makapagsalita, tumalikod na si Tala at nagmamadaling umakyat sa hagdan. Narinig niya ang boses ni Doña Lucera na tumatawag sa kanya. Puno ng inis at pagdududa, ngunit hindi siya lumingon. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, tila sasabog sa kanyang dibdib. Sino ang nag-text? Kakampi ba ito o kalaban? Pero isa lang ang sigurado. Ang pirma niya ang susi sa kanilang tagumpay. At hanggat hawak niya ang kanyang pangalan, hawak niya pa rin ang laban. Nagmamadaling tinahak ni Tala ang pasilyo. Ang puso niya ay nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Tila isang ibong gustong kumawala sa hawla. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Doña Lucera. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niya ng hangin. Bago pa may makahadlang, mabilis niyang kinuha ang susi ng kotse sa ibabaw ng console table at walang lingon-likod na lumabas ng bahay. Ang mabigat na tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ang nagsilbing tuldok sa kanyang pagtakas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa manibela habang binabagtas niya ang mga kalsada ng Makati. Ang mga pamilyar na gusali ay tila mga anino na humahabol sa kanya. Isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Ang tanging lugar kung saan naramdaman niyang ligtas siya. Ang tanging lugar kung saan nakakausap niya ang isang taong hindi siya huhusgahan. Ipinasok niya ang kotse sa loob ng pribadong sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang katahimikan ng lugar ay isang malaking kontradiksyon sa ingay at gulo sa kanyang isipan. Maayos ang pagkakaputol ng mga damo at ang hangin ay malinis, may amoy ng mga bulaklak at lupa. Naglakad siya patungo sa puntod ng kanyang ama, isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Don Ricardo Dalisay,
Minamahal na ama, haligi ng tahanan. Napaluhod si Tala sa malambot na damuhan. Hinaplos niya ang malamig na bato, ang mga letra ng pangalan ng kanyang ama. At doon, sa harap ng puntod, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. Hindi ito isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik at masakit na paghikbi na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang wasak na kaluluwa. "Daddy?" Bulong niya, ang boses ay basag. "Anong gagawin ko? Ginawa ko naman po ang lahat. Minahal ko siya. Pinagsilbihan ko ang pamilya niya. Bakit po ganito? Bakit nila ako sinasaktan ng ganito?" Ang mga salita ay nawala. Napalitan ng mga hikbing walang katapusan. Yumuko siya at niyakap ang sariling mga tuhod. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa tindi ng sakit. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Isang maliit na bangkang sinisira ng isang malaking unos. Para siyang sumisigaw sa ilalim ng tubig. Bukas ang kanyang bibig, ngunit walang boses na lumalabas. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, ang mga patak ng ulan ay nagsimulang dumampi sa lupa. Una ay mahina. Tila nakikidalamhati sa kanya hanggang sa unti-unti itong lumakas at naging isang bugso na bumasa sa kanyang damit at buhok. Ngunit hindi kumilos si Tala. Hinayaan niyang yakapin siya ng lamig ng ulan. Hinayaan niyang linisin nito ang dumi ng pagkukunwari at kataksilan na bumabalot sa kanya. "Miss Dalisay?" Isang boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Isang boses na kalmado at puno ng respeto. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na suit at may hawak na malaking payong. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mga mata. "Attorney Casiel?" Mahinang tanong ni Tala. Kinikilala ang mukha ng dating protehido ng kanyang ama, ang pinakamatalinong estudyante nito sa law school. "Leandro na lang," sagot ng lalaki. Iniabot ang payong upang takpan si Tala mula sa ulan. Hindi ito lumapit ng husto. Pinanatili ang isang magalang na distansya. Dumalaw din ako kay Don Ricardo. Nakita kitang nababasa ng ulan. Ang simpleng gesto na yon, ang pag-aalok ng kanlungan ng walang tanong, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Tala. Isang estranghero ang nagpakita ng mas malaking malasakit kaysa sa lalaking pinakasalan niya. "Salamat," bulong niya. Tumatayo habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng palad. "Ako ang nag-text sa iyo kanina." Pag-amin ni Leandro, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. "May nakapagsabi sa akin tungkol sa mga dokumento. Huwag kang pipirma sa kahit ano, Tala." Nagulat si Tala. "Paano mo nalaman?" "May mga mata at tainga pa rin ako sa loob ng Dalisay Holdings. Utang ko yan sa ama mo," paliwanag ni Leandro. Ang kanyang tono ay naging mas seryoso. "Hindi lang yan ang problema. Ang kumpanya ay baon sa utang. Si Arsenio, isinanla niya ang bahay ninyo, ang bahay na ipinamana sa iyo ni Don Ricardo." Parang bombang sumabog sa pandinig ni Tala ang mga salitang yon. Ang bahay, ang huling alaala ng kanyang ama, ang tahanan ni Silvio, isinanla. Para saan? Para sa mga luho? Para sa kabit? Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. "Kailangan ko nang umuwi," madiin na sabi ni Tala. Ibinalik ang payong kay Leandro. "Salamat sa tulong mo, Leandro." "Tala, mag-ingat ka," paalala nito. "Hindi mo sila kilala." "Ngayon," malamig na sagot ni Tala, "ngayon ko palang sila kikilalanin." Nang makabalik siya sa mansyon, tumila na ang ulan. Ang amoy ng basang lupa ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Umakyat siya sa itaas. Naghahanap ng kahit anong senyales ng buhay. Habang papalapit siya sa kwarto ni Silvio,
Isang matinis na tunog ng nababasag na porselana ang umalingaw-ngaw mula sa loob, sinundan ng malakas na iyak ng kanyang anak. Tumakbo si Tala at itinulak ang pinto. Ang nakita niya ay nagpadilim sa kanyang paningin. Nakatayo si Arsenio sa gitna ng kwarto, ang muka ay namumula sa galit, habang si Silvio ay umiiyak sa sahig. Sa paanan ni Arsenio, basag at pira-piraso ang isang mamahaling laruang kotse. Ang huling regalong ibinigay ni Don Ricardo sa kanyang apo bago ito pumanaw. "I told you to be careful with this," sigaw ni Arsenio kay Silvio. "It's expensive. Wala ka talagang kwenta. Kahit pag-iingat ng laruan, hindi mo magawa." "Arsenio," sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay parang kulog. Nagulat si Arsenio nang makita siya. Agad nitong sinubukang baguhin ang kanyang tono. "Tala, mabuti nandito ka. Itong anak mo, sinira yung... Huwag mong sisigawan ang anak ko." Putol ni Tala. Ang bawat salita ay may diin at lamig. Lumapit siya at binuhat si Silvio. Niyakap ito ng mahigpit. "Huwag na huwag mo siyang sasaktan." "It's just a toy," depensa ni Arsenio. "Hindi lang yan laruan," sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling na nakatitig kay Arsenio. "Alaala yan ng ama ko. Isang bagay na wala kang karapatang hawakan, lalong-lalo na sirain. Lumabas ka." "This is my house too." "Lumabas ka," ulit ni Tala. Mas malakas, mas may aautoridad. Nagulat si Arsenio sa tapang na ipinakita ni Tala. Nagdabog ito at lumabas ng kwarto. Pinatahan ni Tala si Silvio at inihiga sa kama. Nang masigurado niyang mahimbing na ang tulog ng anak, nagtungo siya sa sarili nilang silid. Puno ng galit ang kanyang puso. Ang pagmamahal niya para kay Arsenio ay tuluyan ng naging abo. Habang nag-aayos siya ng mga gamit na nagkalat sa sahig, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit at halos hindi mapansing kislap mula sa isang ornate na painting na nakasabit sa tapat ng kanilang kama. Ang painting na yon ay regalo sa kasal nila, isang larawan ng masayang mag-asawa. Lumapit siya. Tinitigan niya itong mabuti. Sa sulok ng gintong frame, sa pagitan ng mga ukit, may isang maliit na butas na hindi dapat naroon. Kumuha siya ng upuan at maingat na tumuntong dito. Nang masilip niya ang butas, nanlamig ang buo niyang katawan. Sa loob ng frame, nakatago sa likod ng canvas, ay isang maliit na itim na lente. At sa gitna ng lenteng iyon, isang pulang ilaw ang bahagyang kumikislap. Isang ilaw na nagsasabing ito ay gumagana. Isang hidden camera. Pinapanood siya. Pinapanood nila siya sa loob mismo ng kanyang silid tulugan. Ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang kanyang privacy, ay ninakaw din sa kanya. Bumaba siya sa upuan, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ito na pala ang ibig sabihin ni Leandro. Ito na pala ang kanilang laro. Ang takot na naramdaman ni Tala nang matuklasan niya ang kamera ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas matatag. Determinasyon. Kung gusto nilang maglaro, ibibigay niya sa kanila ang isang laban na hinding-hindi nila malilimutan. Hindi na siya ang tupa na naghihintay katayin. Siya na ngayon ang mga ngasong nag-aabang sa dilim. Kinabukasan, bumaba si Tala para sa almusal na may bagong maskara. Wala na ang bakas ng galit sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang malungkot at mahinang anyo. Ang uri ng babaeng madaling manipulahin. "Arce, ma, I'm sorry." Panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Umupo siya sa tapat nila, hindi makatingin ng diretsyo. "Sorry sa inasal ko kahapon. Masyado lang yata akong stressed sa trabaho at sa pag-aalaga kay Silvio. Hindi ko sinasadya." Nagkatinginan si Arsenio at Doña Lucera, isang mabilis na palitan ng tingin na nagsasabing, "It's working." Ang inis sa mukha ni Arsenio ay napalitan ng awa. "It's okay, hon," sagot ni Arsenio. Inaabot ang kamay ni Tala sa ibabaw ng mesa. Ang haplos nito ay parang balat ng ahas, ngunit pinilit ni Tala na huwag bumawi.
We understand. Maybe you need a break. Mag-leave ka muna sa foundation. O nga, Hija. Segunda ni Doña Lucera. Ang boses ay matamis na parang pulot-pukyutan na may nakatagong lason. Mag-relax ka lang dito sa bahay. Kami na ang bahala sa lahat. Ngumiti si Tala. Isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat po. Ang umagang yon ay naging simula ng kanyang pag-arte. Naging masunurin siya, tahimik, at laging nakayuko. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho na parang makina, bumubuo ng isang estratehiya. Dumating ang pagkakataon niya ng hapon na yon. Pumasok si Arsenio sa banyo para maligo. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa shower ay naging hudyat para kay Tala. Ito na. Iniwan ni Arsenio ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table, nagcha-charge. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang dahan-dahan niya itong kinuha. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tunog ng tubig ay ang kanyang orasan. Kapag tumigil ito, tapos na ang laro. Gamit ang password na alam niya, ang kaarawan ni Jasmine, madali niyang nabuksan ang telepono. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na device na ibinigay sa kanya ni Leandro, isang USB na naglalaman ng isang listening software. Ilang sandali lang ang pag-install. Ang mga daliri niya ay tila may sariling isip. Mabilis na kumikilos sa screen. Install. Hide icon. Done. Nang marinig niya ang pagbabago sa tunog ng tubig, ang senyales na malapit nang matapos si Arsenio, agad niyang tinanggal ang device at ibinalik ang cellphone sa eksaktong pwesto nito. Bago pa man bumukas ang pinto ng banyo, nakaupo na siya sa kama, nagbabasa ng libro na parang walang nangyari. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Nang gabing iyon sa hapunan, sinimula ni Tala ang ikalawang bahagi ng kanyang plano. Ars, may tiningnan akong bagong project proposal kanina, sabi niya habang nagsasali ng alak sa baso nito. Isang high-end resort development sa Palawan. Mukhang malaki ang potential pero kailangan ng on-site inspection. Ikaw lang ang naisip kong may expertise para tingnan yun. Lumiwanag ang mukha ni Arsenio. Ang ego nito ay madaling makuha sa papuri. Really? Sige, I'll check the documents tomorrow. Kailangan daw agad, baka maunahan tayo ng ibang developers. Dagdag ni Tala. Maybe you can go for a few days para makapag-relax ka na rin. You deserve a break. Ang alok ay masyadong maganda para tanggihan. Isang business trip na bayad ng kumpanya, isang perpektong pagkakataon para isama si Jasmine. Okay, sige, I'll arrange it. Mabilis na sagot ni Arsenio, sinusubukang itago ang nangiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, tulad ng inaasahan, dumating si Jasmine sa bahay. Dala-dala ang mga dokumento para sa business trip. Habang nag-uusap sila ni Arsenio sa sala, nagtimpla si Tala ng gatas. Inabot niya ang baso kay Jasmine. Here, Jasmine. Gatas, para sa'yo. At sa baby, sabi ni Tala, ang kanyang namang ngiti ay matamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tinitigan niya ang tiyan ng babae. Alam mo, parang lumalaki na ang tiyan mo. You're glowing. Bagay sa'yo ang pagiging ina. Namutla si Jasmine. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Tala. Isang papuri ba yon o isang pagbabanta? Ngumiti na lang ito ng alanganin at mabilis na uminom ng gatas. Bago matulog si Silvio ng gabing iyon, umupo si Tala sa tabi ng anak. Anak, let's play a game. Malamig na sabi ni Tala, hawak ang cellphone. This is Mommy's phone. If ever may mangyari or if you feel scared and Mommy is not here, you just have to press this one button. Ipinakita niya ang speed dial number 1. That's Tito Leandro's number. He's a superhero, okay? He will come right away. Paulit-ulit nilang ginawa iyon hanggang sa makabisado ng bata. Ang pagtuturong yon ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa puso ni Tala. Kahit anong mangyari,
Alam niyang may proteksyon ang kanyang anak. Kinabukasan, umalis si Arsenio para sa kanyang business trip sa Palawan. Naiwan si Tala sa mansyon kasama si Doña Lucera at ang mga katulong. Ito na ang pagkakataon niya. Naghintay siyang umalis ang biyenan para sa lingguhang high tea nito kasama ang mga amiga. Nang masigurado niyang siya na lang at ang iilang katulong ang nasa bahay, agad siyang nagtungo sa lumang library ng kanyang ama. Marami sa mga gamit dito ay hindi na nagagalaw, ngunit alam ni Tala na dito itinatago ng ama niya ang lahat ng mahahalagang dokumento. Binuksan niya ang isang malaking aparador na gawa sa kahoy. Sa loob, nakahilera ang mga folder. Hinanap niya ang isang particular na file, ang orihinal na kopya ng corporate bylaws ng Dalisay Holdings, ang dokumentong naglalaman ng morality clause na maaring maging susi sa kanyang pagbawi sa kumpanya. Ngunit wala ito roon. Ang espasyo kung saan dapat ito nakalagay ay bakante. May nauna na sa kanya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya nagpatinag. May isa pa siyang lugar na kailangang puntahan. Dahan-dahan, siyang umakyat sa master bedroom ni Doña Lucera. Ang kwarto ay malinis at amoy mamahaling pabango. Ngunit para kay Tala, ang hangin dito ay mabigat sa kasinungalingan. Sa likod ng isang malaking painting ng Birheng Maria, alam niyang nandoon ang isang dekombinasyong kahadiyero. Natutunan niya ang kombinasyon mula sa kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Isang biro sa pagitan nilang dalawa. Ang kaarawan ni Tala. Ginamit ito ni Doña Lucera marahil dahil sa pag-aakalang hinding-hindi ito malalaman ng manugang. Pinihit ni Tala ang dial. Ang bawat pagpihit ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang mahinang tunog ang narinig niya nang bumukas ang pinto ng safe. Inaasahan niyang makakita ng pera o alahas, ngunit ang laman nito ay mas masahol pa. Sa ibabaw ng mga land title at bank book, may isang folder. Binuksan niya ito. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang psychiatrist, isang psychiatric evaluation report. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat. Ang pangalan niya, Tala Vireon Dalisay Valegro. Nakalista ang mga gawa-gawang sintomas, paranoia, emotional instability, hallucinations, at sa dulo ng dokumento, ang konklusyon. Showing signs of severe bipolar disorder with psychotic features, unfit to manage her finances or care for a minor child. Sa pinakaibaba, may pirma na ng doktor. May petsa na. Hinihintay na lang ang pirma ni Arsenio bilang petitioner. Ito na, ang ebidensya. Ang plano nilang itapon siya sa mental hospital at kunin ang lahat sa kanya. Nakasulat sa itim at puti. Habang nakatitig siya sa papel, ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kwarto sa ibaba. Sinundan ng mga yabag na paakyat sa hagdan. Si Doña Lucera, umuwi ito ng maaga. Ang bawat yabag na paakyat sa hagdan ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat segundo ay isang paghihirap. Sa isang mabilis na desisyon, kinuna ni Tala ng litrato ang bawat pahina ng psychiatric report gamit ang kanyang cellphone. Bawat kuha ng kamera ay walang tunog, isang tahimik na pag-angkin ng katibayan. Maingat niyang ibinalik ang folder sa eksaktong pwesto nito, isinara ang pinto ng kahadiyero, at pinihit ang dial pabalik sa 0. Isang mahinang tunog mula sa mekanismo sa loob ang naghudyat na ito'y sarado na. Bago pa man bumukas ang pinto ng silid, dumampot siya ng isang basahan mula sa ibabaw ng maliit na mesa at mabilis na pinunasan ang painting ng Birheng Maria. Ang kanyang mga kilos ay kalmado at sinadya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Lucera, ang muka ay nagtataka nang makita siya roon. Tala, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Tanong ng biyenan. Ang boses ay matalim at puno ng pagdududa. Humarap si Tala,
Ang muka ay may blankong ekspresyon. Ma, pasensya na po. Napansin ko lang po kasing inaagiw na itong painting. Sayang naman po. Ang ganda pa naman. Sinuri ni Doña Lucera ang paligid. Ang mga mata ay parang agilang naghahanap ng anumang bagay na wala sa lugar. Ngunit malinis ang pag-arte ni Tala. Walang bakas, walang ebidensya. Napilitang ngumiti ang matanda. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Sige na, bumaba ka na. Hayaan mo na yan sa mga katulong. Utos nito, malinaw na gusto na siyang paalisin. Tumango si Tala at naglakad palabas. Ngunit sa kanyang isipan, dala-dala na niya ang imahe ng mga dokumentong iyon, ang kanyang sentensya, at ngayon, ang kanyang magiging pinakamalakas na sandata. Ang mga sumunod na araw, habang wala si Arsenio, ay isang impyerno ng psikolohikal na labanan. Si Tala ay nasa bahay lang, bihag ng mga matatamis, ngunit nakalalasong salita ni Doña Lucera. Bawat pagkain nila sa hapagkainan ay isang pagsubok. Alam mo, Tala, sasabihin ng biyenan habang naghihiwa ng karne, ang tunay na asawa, alam kung paano paligayahin ang kanyang mister. Hindi yung puro pagod ang idinadahilan. Baka maghanap ng iba yan. Hindi sasagot si Tala. Ngunggiti lang siya at magpapatuloy sa pagkain habang sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Kumain ka pa, Hija, para magkalaman ka naman. Sasabihin ulit nito, mahirap na. Baka hindi mo na masundan si Silvio. Sayang ang lahi ng mga Valegro kung sayo lang magtatapos. Ang bawat salita ay isang karayom, maingat na inilulubog sa kanyang puso. Ngunit hindi na umiiyak si Tala. Ang sakit ay nagiging panggatong sa apoy ng kanyang galit. Isang hapon, habang naghahanda siya ng hapunan, naisipan niyang lutuin ang paboritong ulam ni Doña Lucera, sinigang na baboy na maraming gabi. Habang hinahalo niya ang mainit na sabaw, tinitigan niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa kumukulong likido. Ang mukha ng isang babaeng pagod na, ngunit hindi pa tapos lumaban. Inihain niya ang sinigang sa biyanan. Habang masayang humihigop ng sabaw ang matanda, tinitigan siya ni Tala, hindi ng galit, kundi ng awa. Naawa siya sa isang babaeng puno ng pait, isang babaeng handang sirain ang buhay ng iba para lang sa pera at kapangyarihan. Naawa siya sa kaluluwa nitong matagal nang patay. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik, kinuha ni Tala ang isang lumang cellphone na hindi na niya ginagamit. Isang burner phone. Inilagay niya rito ang isang bagong SIM card. Sa ilalim ng kumot, gamit ang mahinang ilaw mula sa screen, sinimulan niya ang kanyang kontra-atake. Ipinadala niya ang mga litrato sa isang email na ginawa niya para lang sa layuning ito. Ang litrato ng ultrasound ni Jasmine, ang mga litrato ng mamahaling resibo mula sa mga hotel at alahas na nakuha niya sa wallet ni Arsenio, at isang maikling mensahe. Ipinadala niya ito sa email address ng pinakakonserbatibo at pinakamahalagang business partner ng Dalisay Holdings, si Mr. Alberto Tan, isang taong may mahigpit na paniniwala sa kabanalan ng pamilya. Ang subject ng email, ang tunay na mukha ng iyong partner. Pagkatapos ipadala, tinanggal niya ang SIM card, binali ito sa dalawa, at itinapon sa inidoro. Ang katawan ng cellphone ay itinago niya sa pinakaliblib na sulok ng kanyang aparador. Walang ebidensya. Isang pakiramdam ng malamig na kasiyahan ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito ang unang putok ng kanyon sa isang digmaang siya na ang magdidikta. Kinabukasan, habang nagdidilig siya ng halaman sa hardin, nakatanggap siya ng tawag mula kay Leandro. Tala, may narinig ako, sabi ni Leandro sa kabilang linya. Mr. Tan suddenly pulled out his investment from the Palawan project. Nagkakagulo sa opisina. May alam ka ba rito? Wala. Mahinahong sagot ni Tala, kahit na ang isang maliit na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi.
Baka nalaman niyang hindi magandang investment yon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Leandro. Mag-iingat ka lalo, Tala. Nalaman ko rin na may isang tao sa loob ng bahay niyo na nagbibigay ng impormasyon kay Doña Lucera. Isang espiya. Hindi ko pa alam kung sino, pero huwag kang magtitiwala kahit kanino. Bago pa makasagot si Tala, may narinig siyang malakas na boses mula sa loob ng bahay. Si Yaya Melds, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ma'am Tala, Ma'am Tala, emergency po. Si Sir Arsenio tumatawag. Nagpaalam si Tala kay Leandro at mabilis na pumasok sa loob. Inabot sa kanya ni Yaya Melds ang cordless phone. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hello? Sagot ni Tala. Isang malakas at galit na sigaw ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Ang boses ni Arsenio na puno ng gulat at pagkasuklam. Tala. What the hell is happening? Bakit hindi gumagana ang mga credit card ko? Declined lahat. I'm here at the hotel lobby with Jasmine, trying to pay for our room. Nakakahiya. Anong ginawa mo? Nanatiling kalmado si Tala. Ang bawat salita ni Arsenio ay musika sa kanyang pandinig. Talaga? Baka na-reach mo na ang credit limit mo, Ars? Sagot niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Impossible, I checked it yesterday. Gawin mo ang trabaho mo bilang asawa at CFO. Transfer money to my account. Now. Utos nito, ang boses ay nanginginig sa galit. Huminga ng malalim si Tala. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa asul na langit, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang pagiging malaya. Alam mo, Arsenio? Sabi niya sa isang mababa at mapanganib na tono. Baka dapat matuto na kayong magtipid dyan. Mahirap ang buhay ngayon. At bago pa man makasagot ang nagngingit-ngit na asawa, pinindot niya ang pulang buton sa telepono. Ang linya ay biglang naputol, nag-iwan ng isang perpektong katahimikan. Kinabukasan naramdaman ni Tala ang tensyon sa hangin bago pa man dumating si Arsenio. Ang tahimik na bahay ay tila may nagkukubling bagyo. Ang mga katulong ay abala sa paglilinis, ngunit ang kanilang mga mata ay nagtatago ng takot. Nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas, tumayo si Tala mula sa kanyang kinauupuan sa sala. Tumuwid ang kanyang likod at huminga siya ng malalim, naghahanda para sa labanan. Bumukas ang pinto. Si Arsenio, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sa likod nito ay si Jasmine na may halong pag-aalala at pagkapanalo sa kanyang mga mata. Agad na pumasok si Arsenio. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat at puno ng pagkadismaya. Tala, sigaw ni Arsenio. Ang boses nito ay puno ng pagngingit-ngit. Ano bang ginawa mo sa akin? Wala na akong pera. Pati business partners ko, iniwan na ako. Lumapit si Arsenio. Ang kanyang kamay ay nakataas. Akmang dadapo sa mukha ni Tala. Isang iglap, isang mabilis na paggalaw. Ngunit bago pa man lumapat ang palad ni Arsenio, isang malaking figura ang biglang lumitaw sa likod ni Tala. I don't think that's a good idea, Mr. Valegro. Nanlaki ang mga mata ni Arsenio. Si Leandro. Nakatayo ito. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng babala. Ang kanyang presensya ay naglagay ng isang di nakikitang pader sa pagitan ni Tala at ng asawa. Leandro, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Arsenio. Ang galit nito ay napalitan ng pagtataka at inis. Narito ako bilang legal counsel ni Mrs. Valegro. Kalmadong sagot ni Leandro. May mga problema sa financial transactions ng kumpanya. At ang mga ginagawa mong yan, Mr. Valegro, ay pwedeng makasama sa kaso mo. Lumabas si Doña Lucera mula sa kusina. Ang mukha ay kunot noo. Nakita niya si Leandro at biglang namutla. Ang pagkabigla ay malinaw sa kanyang mukha. Tila nakakita siya ng multo. Nagtaka si Tala sa reaksyon ng biyenan. Bakit tila takot si Doña Lucera kay Leandro?
Nang makita ni Tala ang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Lucera, naramdaman niya ang isang bahagyang pagtutugma sa mga piraso ng puzzle. Mayroon silang nakatagong koneksyon. Tala, ano bang pinagsasabi nitong abogado mo? Galit na tanong ni Arsenio. Bakit may legal counsel ka? Are you trying to plot something against me? Ako? May ginagawa ako laban sa'yo? Mahinahong sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay tila yelo. Arsenio, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko, lalo na't nakakatanggap ako ng mga pagbabanta. Sinadya niyang tignan ang hidden camera na nakatago sa painting sa kanilang kwarto. Napansin ni Arsenio ang sulyap ni Tala at biglang namutla. Oh my God, Tala! Are you trying to make it look like I'm threatening you? Galit na tanong ni Arsenio. Sa puntong ito, sumabat si Jasmine, lumapit na may halong arte sa mukha. Ate Tala, please, huwag ka namang ganyan. Buntis ako, kailangan ko ng peace of mind. Hindi maganda para sa baby. Umubo ng matigas si Jasmine. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan na tila nasasaktan. Buntis? Kunot noong tanong ni Doña Lucera, tumingin kay Arsenio. Ano yan? Napalingon si Arsenio kay Jasmine, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ma, I'll explain later. Tiningnan ni Tala si Jasmine, ang kanyang mga mata ay matalim. Talaga? Kailan ka pa naging sensitive sa stress? Hindi ba't dati, kahit anong stress sa trabaho, kayang-kaya mo? Anyway, Jasmine, tungkol doon sa pambayad mo sa hospital, nag-iisip ako ng solution. Ang hospital bills ngayon, mahal. I can give you the money pero kailangan may pirma ka ng promissory note. For accountability, of course. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine, tila hindi makapaniwala sa narinig. Promissory note? Ate Tala naman, anak to ni Arsenio. At ikaw ang ina, di ba? Sagot ni Tala. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong matalim na diin. Kung sakali, at kailangan ng legal proof na anak nga ni Arsenio yan, hindi ba't mas maganda kung may dokumento tayo para sa lahat ng transaksyon? For transparency. Nagkatinginan si Arsenio at Doña Lucera, parehong natigilan sa sinabi ni Tala. Masyadong matalino ang panukala ni Tala at mahirap tanggihan ng hindi nagmumukhang may tinatago. Ang promissory note ay magsisilbing pagkilala sa utang, ngunit para kay Tala, ito ay magiging isang bala sa kanyang hinaharap na paghaharap. Jasmine, just sign it. Utos ni Arsenio, ang boses ay puno ng inis. Huwag ka nang magpabebe. Bago pa man makasagot si Jasmine, isang malakas na tunog ng pagkabali ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Sinundan ng mabilis na mga yabag ni Silvio na pababa ng hagdan. Ang bata ay may hawak na maliit na robot. Ang paborito nitong laruan. Sa pagmamadali, natapilok si Silvio. Silvio! Sigaw ni Tala. Nagmamadaling lumapit sa anak, ngunit bago pa man niya marating, sumigaw si Arsenio. Watch out! Sa isang iglap, tila nag-slow motion ang lahat. Si Jasmine, na nakatayo sa paanan ng hagdan, ay umiiwas kay Silvio. Ngunit sa pag-iwas nito, nawalan ito ng balanse. Ang kanyang mga paa ay dumula sa makintab na sahig at bumagsak siya sa hagdan. Ang kanyang likod ay tumama sa bawat baitang. Narinig ang malakas na pagkabagsak ng katawan ni Jasmine sa dulo ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sakit at ang kanyang mga kamay ay napahawak sa tiyan. Malakas na daing ni Jasmine. Sa sandaling iyon, isang pulang likido ang dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng kanyang hapit na bestida, kumalat sa puting marmol ng sahig. Jasmine! Sigaw ni Arsenio. Nagmamadaling lumapit sa babae. Para namang nabato si Tala. Nakatayo siya sa kalagitnaan ng hagdan. Si Silvio ay mahigpit na nakakapit sa kanyang binti, umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pulang likidong kumalat sa sahig. Oh my God! Bulong ni Doña Lucera na namutla nang makita ang dugo. Anong nangyari? Ang mga katulong ay nagtakipan ng bibig, ang mga mata ay nakatingin kay Tala
na tila siya ang may kasalanan. Ang pagbagsak ni Jasmine ay malinaw na isang aksidente, isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa mata ng lahat, ang babaeng nakatayo sa itaas ng hagdan, ang babaeng puno ng galit sa puso, ang tila nagtulak sa kabit ng kanyang asawa. Sa labas ng mansyon, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang sirena. Malapit na. Ang pagdating ng ambulansya at pulisya ay nagdulot ng gulo sa loob ng mansyon. Nagkumpulan ang mga katulong, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at takot, habang ang mga opisyal ay mabilis na kumilos. Dinala si Jasmine sa ospital, sinamahan ni Arsenio na tila nag-aalala at ni Doña Lucera na sumisigaw ng mga akusasyon kay Tala. Nanatili si Tala sa paanan ng hagdan. Si Silvio ay mahigpit na nakayakap sa kanyang binti. Umiiyak. Ang kanyang damit ay basa ng ulan at may bahid ng dugo mula sa sahig. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Alam niyang ito ang bitag. Sisisihin siya. Dinala siya ng mga pulis sa ospital para magbigay ng pahayag. Ang bulwagan ng emergency room ay puno ng tensyon. Naroon si Doña Lucera, sumisigaw sa mga pulis na si Tala ang may kagagawan. Naroon si Arsenio, hawak ang kamay ni Jasmine na nakahiga sa stretcher. Ang muka ay puno ng pagkukunwari. Siya ang nagtulak sa anak ko. Sigaw ni Doña Lucera, itinuturo si Tala. Ang kanyang boses ay matinis, halos sumisira sa katahimikan ng ospital. Gusto niyang patayin ang apo ko. Balak niyang patayin ang baby ni Jasmine. Tumitig si Tala sa matandang babae. Ang puot sa kanyang puso ay lumalim. Hindi niya kailanman sinaktan si Jasmine. Ang nangyari ay isang aksidente, isang resulta ng pagmamadali ng bata. Ma'am, kalma po. Pakiusap ng isang pulis. Kailangan po namin ng malinaw na pahayag. Hindi siya pwedeng maging kalmado, sigaw ni Arsenio. Tumayo at lumapit kay Tala. Look at her! Wala siyang pakialam. Sinira niya ang lahat. Sinira niya ang pamilya natin. At ngayon, sinaktan niya ang baby ko. Bago pa man makasagot si Tala, itinaas ni Arsenio ang kanyang kamay. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa balat ang umalingaw-ngaw sa gitna ng bulwagan. Ang ulo ni Tala ay napaikot sa tindi ng sampal. Naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi at ang bahagyang pagdugo ng kanyang labi. Ang lahat ng tao sa paligid ay nagulat at tumahimik. Si Doña Lucera ay tila natuwa. Si Jasmine naman ay napangiti ng bahagya. Tila nagtatago ng tuwa. Ngunit hindi umiyak si Tala. Hindi niya pinakita ang sakit. Dahan-dahan siyang humarap kay Arsenio. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Puno ng isang puot na mas malalim pa sa karagatan. Isang beses lang, Arsenio. Mahinang sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado at mapanganib. Iyon ang huling beses na hahawakan mo ako. Iyon ang huling beses na sasaktan mo ako. Naramdaman ni Arsenio ang panginginig ng kanyang katawan sa lamig ng boses ni Tala. Ang mga mata nito ay hindi na ang mga matang puno ng pagmamahal na kanyang sinamantala. Ito ay mga matang puno ng apoy ng paghihiganti. Sa sandaling iyon, dumating si Leandro. Naglakad ito papasok sa bulwagan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sinalubong niya ang mga pulis. Narito po ang video ng insidente. Sabi ni Leandro, inabot ang isang USB drive sa isang opisyal. Nakalagay yan sa CCTV camera na inilagay ni Mrs. Valegro sa bahay. Makikita niyo po riyan na isang aksidente ang nangyari. Si Jasmine po ang nawalan ng balanse at nag-collapse. Nagtaka ang mga pulis. Agad nilang isinaksak ang USB sa isang laptop. Ang video ay nagpakita ng malinaw na footage. Si Silvio na tumatakbo, si Jasmine na umiiwas, at ang pagkahulog nito nang hindi hinahawakan ng sinuman. Ang mga imahe ay malinaw, walang kaduda-duda. Nanlaki ang mga mata ni Arsenio na wala ang kulay sa mukha ni Doña Lucera. Si Jasmine,
na nakahiga sa stretcher ay mabilis na umiwas ng tingin. Napakalinaw po ng video, ma'am, sabi ng pulis kay Doña Lucera. Walang foul play. Sumiklab ang galit ni Arsenio. Sinungaling ka! Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng asawa ko. Ngunit hindi na siya pinansin ng mga pulis. Tumungo na sila kay Jasmine. Ma'am, kailangan po kayong imbestigahan sa inyong pahayag, sabi ng pulis sa kanya. Dinala si Jasmine sa isang kwarto para sa karagdagang pagsusuri. Lumabas ang doktor na may dalang ngiti. Ma'am Jasmine, congratulations! Malusog po ang inyong baby. Walang anumang problema sa pagbubuntis. Masayang balita ng doktor. Just take it easy. Stress can be bad for the baby. Isang pakiramdam ng malamig na kasiyahan ang dumaloy sa katawan ni Tala. Alam na niya, nagpapanggap lang si Jasmine. Ito ang patunay. Habang nagbibigay si Leandro ng karagdagang pahayag sa mga pulis, lumapit sa kanya ang isang babaeng nurse. Ang nurse ay may edad na. Ang muka ay puno ng malasakit. Miss Dalisay? Bulong ng nurse. Inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang nakatiklop na papel. Para sa'yo ito. Nakita ko lang sa bag ni Jasmine. Akala niya na itago niya ng maayos. Inabot ni Tala ang papel. Isang resulta ng laboratorio. DNA test result. Salamat po! Mahinang sabi ni Tala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tumingin siya sa nurse. Bakit niyo po ito ginagawa? Nakita ko ang pagpapahirap sa iyo ng biyanan mo noon. Bulong ng nurse, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi dapat ganito ang isang mabuting asawa. Hindi dapat ganito ang isang ina. Dahan-dahan, binuksan ni Tala ang papel. Binasa niya ang mga nakasulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga numero, ang mga porsyento. Malinaw ang resulta. Paternity Index, 0.00%. Probability of paternity, 0.00%. Ang sanggol ni Jasmine ay hindi anak ni Arsenio Valegro. Naramdaman ni Tala ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi lang siya ang niloloko ni Jasmine. Niloloko din nito si Arsenio. Niloloko nito ang buong pamilya Valegro. Isang matinding kaba ang sumakop sa kanya. Ito na ang huling piyesa ng puzzle, ang pinakamasakit sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Marahan niyang pinunit ang papel sa dalawa. Hindi niya kailangan ng ganitong ebidensya. May iba siyang balak. Sa labas ng ospital, nakita niya si Arsenio at Doña Lucera. Nagtatalo. Hindi ko maintindihan. Sabi mo anak mo. Sigaw ni Arsenio kay Jasmine. Hindi ko alam. Baka nagkamali lang ang test. Depensa ni Jasmine. Ngunit wala na itong silbi. Ang panlilin lang ay nabunyag na. Ngunit hindi ito ang tamang oras para ipakita ang lahat. Hindi pa. Isinuksok ni Tala ang pinunit na resulta ng DNA test sa kanyang bulsa, isang lihim na hawak niya ngayon. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nanghina. Ang kanyang puso ay naging bato. Bumalik si Tala sa mansyon, dala-dala ang sariwang sugat sa labi mula sa sampal ni Arsenio, ngunit mas lalong tumigas ang kanyang puso. Ang pinunit na resulta ng DNA test ay nakatago sa kanyang bulsa, isang patalim na handa niyang gamitin sa tamang panahon. Alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na digmaan at ang pagpapanggap ay ang kanyang pinakamalakas na baluti. Sa sumunod na mga araw, ipinagpatuloy ni Tala ang kanyang pagganap bilang isang babaeng nasira ang loob, isang asawang nagpapanggap na nagdadalamhati. Nagpakitang gilas siya sa pag-aasikaso kay Arsenio. Naghanda ng mga paborito nitong pagkain at nagsikap na maging isang mabuting asawa sa mata ng biyenan. Si Doña Lucera at Arsenio ay nakatingin sa kanya ng may halong pagmamalaki at pagkaawa. Iniisip na sa wakas ay nabasag na nila ang kanyang espiritu. Hindi nila alam, ang bawat ngiti ni Tala ay may nakatagong lason. Ang kanilang pagiging kampante ay nagbigay ng sapat na espasyo kay Tala upang gumalaw. Isang gabi, matapos matulog si Silvio, lihim siyang nakipagkita kay Leandro sa isang tahimik na coffee shop. Doon,
Inilahad niya ang lahat ng kanyang nalalaman, ang tungkol sa pekeng psychiatric report, ang pagkasangla ng bahay, at ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Jasmine. Leandro, kailangan kong ilipat ang lahat ng natitirang ari-arian namin ni Silvio sa isang trust fund na ikaw ang magmamahala. Madiing sabi ni Tala, inilapag ang mga kopya ng dokumento ng ari-arian. Hindi ko pwedeng hayaan na may makuha pa sila sa anak ko. Seryosong tumango si Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa tapang ng babae sa kanyang harapan. Naiintindihan ko. Mas secure ito. Pero Tala, sigurado ka ba sa gagawin mo? Kapag kumilos ka na, wala nang atrasan. Ito ang iyong huling sayaw. Tiningnan ni Tala si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Handa na ako, Leandro. Handa na akong putulin ang lahat ng tanikala para kay Silvio at para sa sarili ko. Ang nalalapit na kaarawan ni Doña Lucera ay ang perpektong entablado para sa kanyang huling pagtatanghal. Isang granding selebrasyon na gaganapin sa ballroom ng Dalisay Holdings kung saan magtitipon ng lahat ng mayayaman at maimpluwensyang tao sa Maynila, ang lugar kung saan niya ibubunyag ang lahat ng katotohanan. Sa loob ng maraming taon, laging pinipilit ni Doña Lucera na magsuot si Tala ng mga pastel shades, beige, cream, light pink, mga kulay na sumisimbolo sa pagiging mahinahon, masunurin at di gaanong kapansin-pansin. Ngunit sa gabing iyon, para sa pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay, pumili si Tala ng isang gown na pula. Ang tela ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kulay ay matingkad, simbolo ng tapang, kapangyarihan, at ang dugo ng kanyang paghihiganti. Hindi na ito ang Tala na kayang takpan sa lilim ng iba. Sa kanyang dressing table, tiningnan ni Tala ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating maputla at malungkot na mukha ay napalitan ng isang anyong matatag. Kinuha niya ang kanyang lumang wedding ring, ang simbolo ng kanilang 10 taong kasinungalingan. Dahan-dahan niya itong tinanggal sa kanyang daliri. Ang malamig na metal ay tila nagpaalam. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kanyang dressing table sa tabi ng isang bagong tubo ng pulang lipstick. Ang gintong singsing ay tila isang nakaraan na iniwan na niya at ang pulang lipstick ay ang kanyang sandata para sa kinabukasan. Nagpaalam siya kay Silvio, hinalikan niya ang natutulog na anak sa noo. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pangako. Matulog ka lang ng mahimbing anak, bulong niya. Dahil pagising mo, malaya na tayo. Nang makarating siya sa venue, ang ballroom ay puno na ng mga bisita. Ang mga ilaw ay makinang, ang musika ay umaalingaw-ngaw, at ang halakhakan ay bumabalot sa bawat sulok. Nakita niya si Doña Lucera, nagningning sa kanyang mamahaling alahas, at si Arsenio, nakikipaghalubilo sa mga business partners, may pekeng ngiti sa mga labi. Si Jasmine ay nasa tabi ni Arsenio, ang tiyan ay bahagyang umbok, tila isang mapagmataas na trophy. Tumuwid ang likod ni Tala. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Ang mga mata ng mga bisita ay napunta sa kanya. Ang pulang damit niya ay tila nagliliyab sa gitna ng karamihan. Ang mga bulong ay kumalat sa hangin. Ngumiti si Doña Lucera, tila nanalo. Akala niya, isang nasirang asawa ang kanyang nakikita. Ma'am Tala, dito po, sabi ng isang staff. Itinuturo ang entablado. Umakyat si Tala sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Ang mga ilaw ay tumutok sa kanya. Binubulag ang kanyang mga mata sa madla. Naramdaman niya ang matinding kaba at ang excitement. Ito na. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya habang dahan-dahan niyang inilapit ang mikropono sa kanyang bibig. Bago pa man siya magsalita, isang mahaba at matinis na tunog ang umaling-awngaw sa buong ballroom, isang paalala na ang gabi ay magiging puno ng mga sorpresang makakasakit. Huminga ng malalim si Tala.
Ang mikropono ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang matinis na tunog na umalingaw-ngaw mula sa sound system ay tila hudyat ng nalalapit na pagbagsak. Tiningnan niya ang mga mukha sa madla, mga kaibigan, kaaway, at mga estranghero. Lahat ay puno ng pagtataka at pag-asam. Doon niya nakita si Arsenio, nakatayo sa tabi ni Doña Lucera. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Jasmine. Lahat sila ay nakangiti, tila nagtatago ng isang panalo na hindi pa nila lubos na nauunawaan ang tunay na halaga. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Walang bakas ng panginginig. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo sa selebrasyon ng kaarawan ni Ma'am Lucera. Nagpalakpakan ng ilan, ngunit marami ang nagtataka. Bakit siya ang nagbibigay ng pambungad na salita? Hindi ito ang karaniwang protocol. Sa loob ng 10 taon, patuloy ni Tala, marami kaming pinagdaanan ng aking asawa, si Arsenio. At ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang video presentation, isang koleksyon ng mga alalaala na pinagsama-sama namin para sa espesyal na gabing ito. Pakiplay po. Namatay ang mga ilaw sa ballroom at lumiwanag ang malaking screen sa likod ng entablado. Ang unang lumabas ay mga larawan ng Dalisay Holdings, ang mga proyekto, ang mga empleyado, ang mga tagumpay. Pagkatapos, lumabas ang mga larawan ni Tala at Arsenio noong kanilang kasal, ang kanilang honeymoon, ang mga larawan ni Silvio noong bata pa ito. Ang madla ay nagsimulang ngumiti, tila naantig sa mga alaala ng isang perpektong pamilya. Ngunit biglang nagbago ang mga imahe. Mula sa mga ngiting puno ng pagmamahal, ang screen ay nagpakita ng isang serye ng mga kuha mula sa hidden cameras, ang parehong kamera na natuklasan ni Tala sa kanilang silid tulugan. Una, lumabas ang footage ng isang lalaki at babae na naghahalikan sa opisina ni Arsenio. Ang mukha ng lalaki ay malinaw na si Arsenio. Ang mukha ng babae ay walang iba, kundi si Jasmine. Ang mga larawan ay nagpakita ng serye ng mga panlilinlang, ang pagiging intimasya ng dalawa sa iba't ibang lugar, sa mga mamahaling hotel, sa loob ng kotse, at sa mga pribadong silid. Isang bulungan ang kumalat sa buong ballroom. Ang mga mata ay nanlaki. Ang mga bibig ay nakanganga sa gulat. Si Doña Lucera at Arsenio ay nakatayo sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay namutla, tila na bato. Si Jasmine naman ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang tiyan, tila kinakabahan. Ngunit hindi pa tapos si Tala. Ang sumunod na lumabas sa screen ay mga dokumento, mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ng Dalisay Holdings patungo sa isang pribadong account na nakapangalan kay Doña Lucera at sa kapatid ni Arsenio. Kasunod nito ay mga resibo ng mga mamahaling alahas, sasakyan, at isang condominium unit. Lahat ay ipinangalan kay Jasmine. Sa ilalim ng bawat dokumento, may mga sulat kamay na mensahe mula kay Arsenio na tila nagbibiro tungkol sa pagkuha ng lahat ng yaman ng mga Dalisay. Hindi lang po iyan, Ma'am Lucera, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang kumpanya po ay may utang na baon na. Ang pondo po ng future ni Silvio ay halos naubos na para sa mga luho at kasinungalingan. Pati po ang bahay na ipinamana ng aking ama, isinanla na rin po. Ang bulungan ay naging ingay. Ang ilang bisita ay naglabas ng kanilang mga cellphone, kinukuhanan ng litrato ang screen at kinukuhanan ng video ang gulo na nagaganap. Ang social media ay siguradong sumabog na. Si Doña Lucera ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. Tila nahihirapan itong huminga at nagsimulang umupo. Naku ma, nahihilo po kayo? Sigaw ni Arsenio, nagmamadaling lumapit sa kanyang ina. Tala, tingnan mo ang ginawa mo kay mama. Papatawag ako ng doktor. Ngunit ngumiti si Tala, isang malamig na ngiti.
Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Lucera, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa matanda. Alam ko pong sanay kayong magdrama, pero this time, hindi po gagana sa akin ang acting nyo. Ang report po ng inyong cardiologist ay nasa akin. Alam ko pong malakas pa po ang puso nyo. Hindi nyo po kailangan ng doktor. Nanlaki ang mga mata ni Doña Lucera. Ang kanyang pag-arte ay biglang natigil at ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na pagkabigla at takot. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila nakakita siya ng multo. Alam ko rin po na kayo ang nasa likod ng pagpaplano na ideklara akong baliw. Patuloy ni Tala. Ang kanyang boses ay lumakas. Naririnig ng lahat. Ang pekeng psychiatric report, ma'am. Nasa akin po ang kopya niyan. At ang totoo tungkol sa sanggol ni Jasmine na hindi kay Arsenio ang bata. Naramdaman ni Arsenio ang pagbagsak ng kanyang mundo. Napalingon siya kay Jasmine na namumutla at tila gustong tumakbo. Ang panlilin lang ay ganap ng nabunyag. Sa labas, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Malapit na. Maraming sasakyan. At para po sa inyo, Arsenio, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan na pinalitan ng determinasyon. Ang aking ama ang naglagay ng moralidad na clause sa corporate bylaws ng Dalisay Holdings. Anumang paglabag sa etika, sa trust, at sa integridad ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng karapatan sa pamamahala at pag-aari. Dahil sa inyong ginawa, binawi ko na ang lahat. At sa oras na ito ang batas na ang bahala sa inyo. Ang pinto ng ballroom ay bumukas ng malawak. Pumasok ang mga pulis kasama si Leandro na nakatayo sa likod nila. Direktang naglakad ang mga opisyal patungo kay Arsenio. Mr. Arsenio Valegro, you're under arrest for estafa, embezzlement, and corporate fraud, sabi ng isang pulis. Inilabas ang kanyang ID. Nanlaki ang mga mata ni Arsenio. What? No, this is a setup. Tala, gawa-gawa lang yan ng asawa ko. Mahal, tulungan mo ako. Tinangka niyang lumaban, ngunit mabilis siyang hinawakan ng dalawang pulis. Habang dinadala siya palabas, tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil. Tala, magbabayad ka! Sigaw ni Arsenio. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, ngunit hindi na siya pinansin ni Tala. Tiningnan niya si Doña Lucera, na ngayon ay tahimik na. Tila natumba ang kanyang trono. Lumapit si Tala kay Silvio, na kinuha ni Yaya Melz mula sa kwarto nito at dinala sa labas ng ballroom, malayo sa gulo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Tara na anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng pangako ng kalayaan. Habang naglalakad sila palabas, nakita ni Tala si Jasmine. Ang babae ay dahan-dahang tumatakas, sinusubukang lumabas ng ballroom nang hindi napapansin. Ngunit hindi na siya mahalaga kay Tala. Ang kanyang laban ay tapos na. Sa labas ng Dalisay Holdings, ang mga ilaw ng ambulansya at pulis ay kumikislap sa dilim. Ang ingay ng mga reporter ay nagsimulang dumaloy sa hangin. Ngunit para kay Tala, ang lahat ay tila na sa background. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Silvio sa kanyang palad. Ang kaharian ng mga Valegro ay gumuho na. Ang mga araw, pagkatapos ng gulo sa Dalisay Holdings, ay tila isang mahabang panaginip para kay Tala. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ay kumalat sa lahat ng media at ang pangalan ng mga Valegro ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Si Arsenio ay nanatili sa kulungan habang si Doña Lucera ay biglang nawala. Tila nilamon ng lupa, dala ang huling bahagi ng kanyang dignidad. Si Jasmine, matapos ang kanyang pagtakas, ay hinahabol na rin ng mga awtoridad. Ngunit para kay Tala, ang labanan ay hindi pa tapos. Kailangan niyang harapin ang huling bahagi ng kanyang paghihiganti, ang pagwasak sa huling pag-asa ni Arsenio. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Tala si Arsenio sa selda. Ang selda ay malamig at madilim
Ang amoy ng luma at pag-asa ay bumabalot sa hangin. Nakaupo si Arsenio sa isang maliit na bangko. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya ang mapagmataas na Arsenio na minahal niya. Ngayon, isa na lang siyang anino ng kanyang dating sarili. Nang makita niya si Tala, lumiwanag ang kanyang mga mata. Isang pamilyar na pag-asa ang sumilay. Tala, mahal ko, dumalaw ka. Hindi nagsalita si Tala. Umupo siya sa tapat ng lamesa. Ang kanyang mukha ay blangko. Tala, alam kong nagkamali ako. Panimula ni Arsenio. Ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Pero alam mo namang ginawa ko lang to para sa future natin, di ba? Para sa'yo, para kay Silvio. Gusto ko lang kasing patunayan ang sarili ko na hindi lang ako nakikisabit sa pangalan ng daddy mo. Tinitigan ni Tala si Arsenio. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Para sa akin? Para kay Silvio? Arsenio, ang ginawa mo ay sinira ang pamilya natin. Hindi ito para sa atin. Para ito sa sarili mong ego. Pero Tala, may baby kami ni Jasmine. Sigaw ni Arsenio, tila umaasa sa balitang yon. Anak ko yun. Valegro yun. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Kailangan ko ng anak na magdadala ng pangalan ko. Dahan-dahang ngumiti si Tala, isang malamig at mapanganib na ngiti. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sobre. Inilabas niya ang pinunit na resulta ng DNA test na binigyan sa kanya ng nurse sa ospital. Pinagtagpi niya ang mga piraso sa ibabaw ng mesa. Gusto mong makita kung gaano ka-desperate, Arsenio? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng pait. Sige, basahin mo ito. Ito ang resulta ng DNA test ng anak ni Jasmine. Kinuyom ni Arsenio ang kanyang kamao, ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang pinunit na papel at pinagmasdan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga nakasulat. Ang paternity index, 0.00%. Ang probability of paternity, 0.00%. Hindi kay Arsenio ang sanggol ni Jasmine para bang may malakas na puwersang tumama sa kanya. Ang kanyang balikat ay biglang nanghina. Ang kanyang mukha ay namutla. Nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. At ang papel ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak sa malamig na sahig. Hindi yan totoo. Bulong ni Arsenio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinungaling ka, Tala. Gawa-gawa mo lang yan. Gawa-gawa? Tanong ni Tala, tumayo. Arsenio, niloloko ka ni Jasmine. Hindi lang ako ang niloko mo. Niloko ka rin ng babaeng pinagpalit mo sa akin. Ang anak na ipinagmamalaki mong magdadala ng pangalan mo. Hindi mo anak. Para bang gumuho ang buong mundo ni Arsenio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang huminga, ngunit tila sumisikip ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit, galit at pagtataksil. Hindi, bulong niya ulit, mas malakas. Hindi, sinungaling ka. Tumayo si Tala. Tiningnan niya si Arsenio. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. Ang lalaking ito ay sinira ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang tiwala. Ngayon, nakuha na niya ang kanyang nararapat. Hindi ko alam kung anong matitira sa'yo paglabas mo rito, Arsenio, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay tila nagpapaalam. Pero ang alam ko, wala ka nang hahanapin pa sa akin. Ang Dalisay Holdings ay nasa pangalan na ni Silvio at ako ang kanyang tagapag-alaga. Ang bahay ng ama ko ay babawiin ko rin. At ang pagmamahal ko sa'yo, matagal nang patay. Tuluyan nang namatay sa harap ng puntod ng ama ko nang sinaktan mo ang anak ko. Tumalikod si Tala at nagsimulang maglakad papalabas ng silid. Tala,
Huwag mo akong iwan. Sigaw ni Arsenio. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabaliw. Lumapit siya sa rehas. Pilit na inabot ang kamay ni Tala. Ngunit hindi niya ito abot. Pakiusap. Tala, mahal ko. Bigyan mo ako ng second chance. Hindi ko alam. Niloko niya ako. Niloko kami ni Jasmine. Ngunit hindi na lumingon si Tala. Ang bawat hakbang niya ay isang pagtakas mula sa nakaraan. Ang kanyang puso ay malamig. Ang kanyang isipan ay malinaw. Sa labas ng selda, sinalubong siya ni Leandro, na tahimik na naghihintay. Okay ka lang? Tanong ni Leandro. Tumango si Tala. Isang maliit na ngiti ang sumimilays sa kanyang mga labi. Ngayon, Leandro, ngayon ako nagiging okay. Habang naglalakad sila palabas ng gusali ng bilangguan, huminga ng malalim si Tala. Ang hangin sa labas ay sariwa at malaya. Sa itaas, ang langit ng Maynila ay asul at walang bahid ng ulap. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Ang bigat ng kasinungalingan, ang bigat ng pagpapanggap, ay tuluyan ng nawala. Nang makabalik si Tala sa mansyon, isang nakakagulat na senaryo ang sumalubong sa kanya. Ang malaking bahay ay tila inabandona. Walang tao. Ang mga ilaw ay patay. Ang mga pinto ay bukas. Ang mga kasangkapan sa bahay ay wala na. Ang mga paintings, ang mga mamahaling vase, ang mga antique na furniture, lahat ay nawala. Ang dating marangyang mansyon ay ngayon ay isang hungkag na espasyo, puno ng alikabok at katahimikan. Ma'am Tala, wala na po sila. Sabi ni Yaya Melz, ang boses ay puno ng kalungkutan. Umalis po si Ma'am Lucera kanina. Ibinebenta na po raw ang lahat ng gamit dito. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Doña Lucera. Nagawa pa nitong takasan ng hustisya at ibenta ang lahat ng nasa bahay bago umalis. Ang huling bahagi ng kanyang paghihiganti ay tila hindi sapat. Ngunit nang tiningnan ni Tala, ang bahay, ang mga walang laman na kwarto, ang mga bakanting dingding, hindi siya nakaramdam ng galit. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang bahay na ito ay puno ng mga masasamang alaala, ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Ngayon, wala na ito. Ang espasyo ay malinis, handa para sa isang bagong simula. Ang bahay ay walang laman, ngunit ang kanyang puso ay puno. Puno ng pag-asa. Matapos ang bagyo, dumating ang isang kalmadong umaga. Iniwan na ni Tala ang malaking mansyon ng mga dalisay, kasama ang lahat ng masasamang alaala at ang mga kalansay ng nakaraang kasinungalingan. Lumipat sila ni Silvio sa isang maliit ngunit maginhawang apartment sa isang tahimik na lugar ng Taguig. Simple lang ang bawat gamit, ngunit ang bawat sulok ay puno ng init at pagmamahalan. Kabaligtaran ng dati nilang tirahan na puno ng yaman ngunit walang buhay. Sa umaga, siya na ang gumigising para magluto ng almusal. Hindi na ang mga katulong. Si Silvio ang kanyang katulong sa kusina, abala sa paghuhugas ng pinggan. Sa simpleng buhay na ito, naramdaman ni Tala ang tunay na kalayaan. Ang tunay na yaman ay hindi sa mga ari-arian, kundi sa kapayapaan ng kalooban. Sinimulan ni Tala ang kanyang bagong buhay bilang CEO ng isang foundation na nagbibigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihang biktima ng marital abuse at financial fraud. Ang kanyang sariling karanasan ang nagsilbing gabay at inspirasyon. Bawat babaeng natutulungan niya ay tila nagpapagaling din sa kanyang sariling sugat. Ang kanyang opisina ay maliit, ngunit ang kanyang layunin ay malaki. Ngunit hindi ibig sabihin na madali ang paghilom. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat at mahimbing na ang tulog ni Silvio, minsan ay dinadalaw pa rin si Tala ng mga bangungot. Ang mukha ni Arsenio na puno ng galit, ang tawa ni Jasmine, ang matalim na tingin ni Doña Lucera. Ang mga ito ay bumabalik sa kanyang isipan, tila mga multo ng nakaraan. Sa mga sandaling iyon ng panghihina,
May isang pangalan siyang tinatawagan. Hindi laging sumasagot si Leandro, ngunit kapag sumasagot ito, ang kanyang boses ay kalmado, isang angkla sa gitna ng kanyang unos. Okay lang yan, Tala. Maririnig niya mula sa kabilang linya. Ang boses ni Leandro ay puno ng unawa. Normal lang yan. Ang sugat ay hindi basta-basta naghihilom. Pero tandaan mo, lumalaban ka, malakas ka. Hindi humingi ng payo si Tala. Hindi rin humingi ng solusyon si Leandro. Ang simpleng pakikinig at pag-unawa ay sapat na. Alam ni Tala na sa kanyang paglalakbay sa paghilom, mayroon siyang kaibigan na handang manatili sa dilim kasama niya, handang hintayin siyang makakita muli ng liwanag. Isang araw, habang nag-aalmusal sila ni Silvio, nabasa ni Tala sa balita ang tungkol kay Jasmine. Nahuli raw ito sa isang liblib na bayan sa Batangas, nagtatago matapos ang kanyang pagtakas. Ineresto ito sa kasong estafa at fraud. Ang balita ay hindi nagdulot ng kasiyahan kay Tala, kundi isang pakiramdam ng pagwawakas. Isa pang pahina ang isinara. Mami, tingnan mo! Sigaw ni Silvio, ipinapakita ang kanyang ginuhit. Sa papel, mayroong dalawang figura, si Tala at si Silvio, magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. At sa tabi nila, isang figura ng lalaki na may suot na salamin, nakakabit ang isang pulang kapa, tila isang superhero. Sino yan, anak? Tanong ni Tala. Ang isang ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Si Tito Leandro po, sagot ni Silvio. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Siya po ang superhero natin. Siya po ang nagpoprotekta sa atin. Napayakap si Tala sa kanyang anak. Sa inosenteng isipan ni Silvio, nakakita ito ng kabutihan at proteksyon sa mga taong nasa paligid niya. At para kay Tala, iyon ang pinakamahalagang bagay. Makalipas ang ilang linggo, isang hapon, matapos niyang sunduin si Silvio sa school, nakita ni Tala si Leandro na nakatayo sa harap ng kanilang apartment. Hindi ito nakasuot ng suit, kundi isang simpleng polo shirt. May hawak ito ng isang maliit na potted plant, isang munting halaman na may maliliit na dahon na may kulay luntian. Leandro, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tala. Nagulat sa pagdating nito. Ngumiti si Leandro, isang maliit na ngiting nagpapagaan ng kanyang mukha. Dumaan lang ako. Nakita ko to sa daan. Naisip kong bagay sa inyong bagong tahanan. Inabot niya ang halaman. Ang ganda naman. Anong klaseng halaman to? Tanong ni Tala. Hindi ko alam ang eksaktong pangalan. Sagot ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa halaman. Ngunit alam ni Tala na ang tinutukoy nito ay mas malalim pa sa halaman. Pero sabi ng nagtitinda, madali lang daw alagaan. Basta bigyan lang ng sapat na sikat ng araw at tubig. Lalaki at lalaki yan. Naramdaman ni Tala ang isang matinding emosyon sa kanyang dibdib. Hindi ito pag-ibig sa paraang nakasanayan niya, kundi isang mas malalim at mas tahimik na pag-unawa. Isang koneksyon na binuo hindi sa romansa, kundi sa paggalang, pagtitiwala, at ang pagsuporta sa gitna ng unos. Salamat, Leandro, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inilapag niya ang halaman sa isang maliit na lamesa malapit sa bintana, kung saan matatamasa nito ang sinag ng araw. Alam mo, Tala, wika ni Leandro, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-asa. Para tayong halaman, minsan, kailangan nating dumaan sa dilim, sa ulan, sa matinding init. Pero kung may mag-aalaga at magbibigay ng sapat na liwanag, lalaki at lalaki tayo. At mamumulaklak. Tiningnan ni Tala si Leandro. Hindi ito nagtangkang hawakan ng kanyang kamay o yakapin siya. Nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan, naghihintay kung kailan siya handa, naghihintay na lumaki ang halaman. Para tayong halaman. Ulit ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa munting dahon. Ang kanilang mga ugat ay nagsisimulang lumalim.
handang harapin ang anumang pagsubok. Para tayong halaman, Leandro, 3 taon ang lumipas, ngunit tila isang tibok lamang ng puso ang bawat araw. Ang sugat na dating nagnanaknak sa puso ni Tala ay naghilom na, nag-iwan ng isang pilat na nagsilbing paalala ng kanyang pinagdaanan, ngunit hindi na nagdulot ng sakit. Ngayon, si Tala Virion Dalisay ay hindi na ang babaeng biktima ng panlilinlang. Siya na ang haligi ng Liwanag Foundation, isang matagumpay na organisasyon na nagbibigay ng pag-asa sa daan-daang kababaihan na nakaranas ng katulad niyang sitwasyon. Ang kanyang bawat desisyon ay puno ng tapang at ang kanyang bawat ngiti ay naglalaman ng kapayapaan na matagal niyang hinanap. Ang dating mansyon ng mga Dalisay, matapos ang masalimuot na legal na proseso, ay naibalik sa kanya at ngayon ay ginawa ng sentro ng Liwanag Foundation. Ngunit hindi na doon nakatira si Tala. Ito ay isang lugar ng pagbabago, hindi na ng pananakit. Mas gusto pa rin niya at ni Silvio ang kanilang apartment, ang tahimik na kanlungan kung saan nila binuo ang kanilang bagong buhay. Si Arsenio ay nanatili sa kulungan, hinatulan ng mahabang panahon dahil sa kanyang mga kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Si Jasmine ay nakulong din sa ibang pasilidad. Si Doña Lucera ay nawala na sa sirkulasyon, ang kanyang yaman at impluensya ay naglaho na parang bula, at ang kanyang pangalan ay nabahiran ng kahihiyan. Ang hustisya ay natupad hindi sa paraan ng marahas na paghihiganti, kundi sa pagpapatupad ng batas at ang unti-unting pagbagsak ng kanilang mga itinatagong kasinungalingan. Isang hapon, ilang buwan, bago ang 11 kaarawan ni Silvio, dinala ni Tala ang anak upang bisitahin si Arsenio sa kulungan. Isang desisyon ito na pinag-isipan niya ng matagal. Hindi para kay Arsenio, kundi para kay Silvio. Kailangang malaman ng kanyang anak kung sino ang ama nito. Ngunit kailangan din nitong maunawaan na ang buhay ay may mga aral na hindi dapat balewalain. Sa loob ng visitation room, nakaupo si Arsenio, mas payat, mas matanda, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nang makita niya si Silvio, nagliliyab ang kanyang mga mata. "Anak ko!" bulong ni Arsenio. Pilit na inabot ang kamay ni Silvio sa pagitan ng rehas. Hinayaan ni Tala si Silvio na lumapit. Hawak niya ang kamay ng bata. Isang senyales na naroon siya para protektahan ito. "Papa, okay lang po kayo?" tanong ni Silvio. Ang kanyang boses ay inosente. Ngumiti si Arsenio, isang pilit na ngiti na puno ng pagsisisi. "Okay lang si Papa, anak. Missing you." Hindi nagtagal ang kanilang pagbisita. Walang galit si Tala sa kanyang puso, ngunit wala na ring pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno na ng kapayapaan. Ito ang kanyang pagpapatawad, hindi ang paglimot sa kasalanan, kundi ang pagpili na huwag na itong hayaang sumira sa kanyang kasalukuyan. "Goodbye, Arsenio," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Patawad, pero hindi na ako babalik. Nahanap ko na ang kapayapaan ko." Tumingin si Arsenio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Tala, please." "I'm so sorry." Ngunit tumayo na si Tala. Dala ang kanyang anak. Hindi na siya lumingon. Ang kabanatang iyon ng kanyang buhay ay sarado na. Makalipas ang ilang linggo, sa isang mainit na hapon, naglakad si Tala at Leandro sa isang baybayin sa Batangas. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga balat at ang simoy ng hangin mula sa dagat ay sariwa. Si Silvio ay abala sa paggawa ng sandcastle sa malayo. Hindi nagmamadali ang relasyon ni Tala at Leandro. Ito ay lumago ng dahan-dahan tulad ng halaman na ibinigay ni Leandro sa kanya, na ngayon ay malusog na at puno ng dahon. Hindi ito nagsimula sa init ng pagnanasa, kundi sa lamig ng tiwala at paggalang. Huminto si Tala sa harap ng dagat, pinagmamasdan ng malawak na asul na tubig. Naramdaman niya ang presensya ni Leandro sa tabi niya. Hindi ito nagsalita, hinayaan lang siyang mag-isip.
Ang dami kong napagdaanan, Leandro. Panimula ni Tala, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa horizon. Minsan, akala ko hindi na ako makakabangon. Pero bumangon ka, Tala. Malumanay na sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. At mas matatag ka ngayon. Dahan-dahang inabot ni Leandro ang kamay ni Tala. Hindi ito isang mapusok na hawak, kundi isang banayad at matatag na pagdampi, isang pangako ng pagiging kasama. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa kanyang balat, isang simpleng kilos na nagdulot ng init sa kanyang dibdib. Hindi ito kailangan ng mga salita. Ang pagdampi ng kanilang mga kamay ay sapat na. Ang pagiging kasama ay sapat na. Tiningnan ni Tala si Leandro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting tunay, puno ng kapayapaan at pag-asa. Hindi na siya naghahanap ng perpekto. Hindi na siya naghahanap ng kompensasyon sa sakit ng nakaraan. Nahanap na niya ang kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Leandro. Sabi ni Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman. Para ito sa akin, para sa kapayapaan ko. At nahanap mo na yon, wika ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakangiti. Oo, sagot ni Tala. Huminga ng malalim. Nahanap ko na. Ang araw ay unti-unting lumubog sa kanluran, nagpinta ng mga kulay kahel at lila sa langit. Ang huling sinag ng araw ay humalik sa mukha ni Tala. Nagpapakita ng kanyang kagandahan, hindi ang kagandahang pilit niyang pinaninindigan, kundi ang kagandahang nagmumula sa loob, sa kanyang lakas at kapayapaan. Sa gitna ng malawak na karagatan at sa paglubog ng araw, nahanap ni Tala ang kanyang bagong simula. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang destinasyon, kundi sa tapang na patuloy na lumaban, patuloy na lumakad, at patuloy na umasa. Ang pinakamalaking tagumpay ng isang babae ay hindi ang paghihiganti, kundi ang paghahanap ng sariling halaga at kapayapaan matapos ang lahat ng unos.